Magandang buhay mga kaibigan. Ngayon ay mag-grocery haul naman tayo nang dahil hindi tayo nadaanan ng ayuda o rasyon. So, maghahanda lang tayo or magdadagdag tayo ng stocks na pagkain para panigurado sa ating sarili at para sa ating pamilya. Dahil mas maganda na yung nakakapaghanda tayo. At isa sa dahilan sa desisyon kong mag-stocks dahil tingin ko ay may possibility magka-shortage ang ating mga grocery. Hindi lang dahil sa mga taong nagpa-panic buying, pero isa na rin sa dahilan or possibility ay ang ating mga LGU na parang nagpa-panic buying na rin or nag-i-stocks na din para pang rasyon or pang ayuda ng bawat lugar nila. So mas maganda na yung sa pag-grocery ko nga na-experience ko na ang maraming kulang. Karamihan sa mga kailangan ko or dapat na kinuha ko ay hindi ko na nakuha dahil wala na sa shelf. Yung mga nakasanayan kong mga price-wise, quality-wise ay karamihan hindi ko na siya nakuha dahil kaunti na lang talaga ang laman ng shelf or sa grocery. Sa dahilan dyan, bakit kailangan talagang mag-stocks? Dahil hindi lang sa shortage ng stocks, pati ang sit-up or kalagayan ng mga groceryhan ngayon. Karamihan, kung mapapansin ninyo, talagang pila-pila ang tao. Ang tagal ng pila. Then, pagdating mo sa loob, maraming kulang. So, hindi na rin wais na mag-grocery ka for 1 plastic or 2. So, once na makapasok ka ng grocery, mas mainam na talaga na kumuha ka ng halos lahat ng kailangan mo para hindi ka pabalik-balik dahil ang purpose naman ng ating quarantine ay para mawala or makontrol na yung paglipat-lipat ng virus. Dahil isa sa delikado sa kakabalik sa grocery, kaya minabuti ko na talagang every time na namimili ako or nag-grocery, dinadamihan ko na dahil ayaw ko yung lagi akong or nagiging prone sa virus dahil sa dikit-dikit na pila ng mga nag-grocery. Balik naman doon sa hindi pagbigay sa akin ng rasyon or ayuda. Okay lang naman sa akin dahil para sa akin merong mas nangangailangan kaysa akin. Hindi naman ako mapera, hindi naman ako mayaman, pero yun naman ang maipagpasalamat ko sa Panginoon na patuloy na binibigyan ako ng lakas at grasya or blessings. So, para sa akin, mas masaya ako na hindi ko pagtanggap ng rasyon or ayuda, merong mas nabibigyan na mas karapat-dapat dahil mas masaya sa kalooban ko or mas masaya ako na nandun ako sa situation na ako yung nakakatulong dahil sa totoo lang karanasan ko yung lagi akong tinutulungan. Kaya alam ko ang ganong pakiramdam.
So, para sa akin, mas masaya pa rin or mas maswerte pa rin yung mga taong nasa kalagayan na ay, nakakasurvive sa ganitong kalagayan na hindi kailangan ng ayuda. Dahil mas hirap or mas mabigat sa pakiramdam yung ikaw yung nangangailangan ng tulong or ikaw yung tinutulungan. Kaya sa iba dyan na pareho sa akin ng kalagayan dahil this last few days, marami akong mga naririnig na mga complaint. Ini-encourage ko kayo na kung blessed naman kayo na binigyan naman kayo ng Panginoon ng grasya compare sa iba na talagang hindi maitawid ang pangangailangan, ay siguro i-giveaway na lang natin sa kanila dahil hindi naman pwedeng iasa na lang natin lahat or tayo lahat na mamamayan ay puro na lang ganun ang mentality na puro tayo receive or pwede tayo or lagi tayong kuha ng kuha pa. Nangyayari sa atin, sa mga nangyayari sa paligid at sa mundo, na para tayong sinampal ng katotohanan na kahit sa pinakamayaman na tao, pag siningil na sa iyo ang buhay mo, wala ka nang magagawa at hindi mo madala ang yaman mo sa kabilang buhay. Kaya habang nandito tayo, kahit sa pinakamaliit na paraan, ay mas maganda yung nakakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. So, balik na tayo sa ating grocery. So, ito ang ating mga nakuha dahil ito na lang talaga ang natira sa shelf or sa freezer. Pure Foods na hotdog, spicy pepper, ayan, 2 pack, cheese, na Pure Foods, and then beef, mga giant size na dahil wala ng regular size, and then kumuha din tayo ng Tender Juicy na Pure Foods, hotdog, puro cheese ang brand, ang flavor, dahil yan na lang talaga ang natira. Ayan, puro giant size din, 3 pack, and then kumuha din ako ng Star brand na hotdog. Cheese din ang flavor. Then, another cheese flavor na bilog. Ayan, 3 pack. And then, kumuha din ako ng Pure Foods na Tender Juicy. Cheese ulit. 2 pack. Then, kumuha din ako ng oil. Wala na yung mga pinakamalaking size. Ito na ang pinakamalaki. Bali, 2 tagwa 1 liter. Ayan. And then, kumuha na rin ako ng mayonnaise. Dahil gusto kong macaroni salad dahil favorite ni Mr. yun. So, ito, at least may nakuha pang may free siya na macaroni noodle. Ayan, bali 3 pack ang kinuha ko. Ayan. 1, 2, 3. And then, move tayo dito sa Pancit Canton. Ito na lang ang available sa Pancit Canton. Ibang brand. Parang hindi pa siya kilala na instant Pancit Canton. So, ayan. Bali, 10 pack sa
isang package or isang pack. Ayan siya. Hindi ko pa siya na-try kung anong lasa nito. Sana masarap. And then, kumuha na rin ako ng flour. Wala na rin silang malaking flour. Ayan. Bali dalawang tag 400 grams. And then, since na laging tambay sa bahay at hindi pwedeng bumili-bili sa labas, ito gusto kong mag-spaghetti para sa mga kiddos. Ayan. And then, panghalo-halo sa luto, tidbits, tatlong ganitong size. And then, ganitong size, dalawa. Apat pala yung ganong size. And then, meron din akong iced tea. Ang gusto ko sanang kunin is yung honey blend. Pero wala na talaga. Talagang, in reality, sa grocery, talagang nagkakaubusan na wala na talagang mga basic na brand or yung mga makasanayan mo. Sardinas, mga brand na kilala, na affordable, wala na. Pati mga noodles. And then, kumuha na rin ako ng cheese whiz. Ayan, pangpalaman, pwede din panghalo sa mga baking. And then, kumuha na rin ako ng baking soda para sa aking pang baking at pwede din siya pang DIY, pang cleaning. And then, kumuha na rin ako ng pineapple juice para sa pangluto. And then, para naman sa aking mga kalderita, igado, ito ang aking liver spread. Bali tatlo. And then, dalawang latang green peas. At mushroom. Ito na lang ang natira. Wala na yung jolly mushroom na mas marami, mas mura. And then, para naman sa aking mga humba, ito, black beans. 2 pack. And then, since nawala ng yung classic na Nescafe, ito na lang, napilitan na akong kumuha ng mahal. Wala na, kaysa wala akong kape, parang madagdagan ang stress ko sa quarantine na ito pag pati ang kape ko mawala. So, kumuha na ako ng coffee, Nescafe Gold. Then, ketchup. Ayan. Dinagdagan ko na rin ang aking mga sugar. Ayan, 2 brown sugar. And then, Energin. Para naman kay Mr. ito. Energin. Then, kumuha na rin ako ng cream cheese para sa aking baking. At 2 cheese. At isang Eden cheese na malaki na. Then, move naman tayo dito sa ating
snacks. Snacks ng mga kiddos. Wala nang masyadong mga biscuits or snacks sa grocery. So, ito na lang ang dinamihan ko. Mga drinks. And then, yogurt. Ayan, kumuha ako ng yogurt na plain. Dahil ginagamit ko din ito sa aking mga ginagawang mga dessert, mga baking. So, ayan. Meron akong plain, merong raspberry. At itong berry mix. Ayan. And then, itong yogurt or yogurt drink by Oishi. Hindi ko pa siya na-try kung anong lasa or hindi pa to natikman ng mga bata. Pero kumuha na ako ng marami dahil wala nang makuha. Sayang yung pila ko sa groceryhan. Kaya ayan. Pero bali ang ano nito, ang binayaran ko is yung dalawang flavor lang. Free na ang isa. So kumuha na ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali 6 na pack. Ayan. Dinamihan ko na siya. Sana masarap. And then, kumuha na rin ako ng Milo drinks na buy 5, get 1 free. So, ayan. Okay to kay Miguel, ang ganitong size na uubos niya, pero si Raguel, hindi niya nauubos. Kaso wala nang maliliit na size. Ayan, kumuha ako ng 2 pack, bali 12. And then, another drinks ng mga bata. Kumuha na rin ako ng orange. Ayan. Bali, isang carton ito. Ang laman is 2, 4, 6, 8. Bali, 10 ang laman nito. Nakain na ng malaking daga ang isa. So, ayan. Maestro siya. And then, ito na lang ang mga biscuits na natira. Sobrang aga ko pa sa groceryhan. Pero, ang haba na ng pila. Tapos, nagkakaubusan na ng stocks. Ayan. 3 magic flakes. Magic chips. Ayan, 3. And then, Presto na creams. Presto na, sorry, ito pala ay Presto Choco Vanilla. And then, ito, Presto na peanut butter. And then, meron ding chocolate na Presto. At, Tiger Energy chocolate. Bali 3 pack. And then, pang sima-sima, green peas, 2 pack. And then, kumuha na rin ako ng plastic bag para sa aking mga basura. Although, hindi ito ang intention ko na kunin dahil may kamahalan ito. Ang ginagamit ko lang is yung may mga stripe na nabibili sa palengke. Kaso wala na talaga. Ito na lang ang natira. So, may nabuti ko na kumuha ng kahit na pamahal ako kaysa wala. So, kumuha ako ng 2 pack. And then, yung malaking garbage bag. Ayan. Dahil lalo na sa panahon ngayon, kailangan nating maging proper sa ating mga disposal na mga basura.
Ayan. And then, buti naman at nagkaroon na ulit ng alcohol. Pero, ganun pa din, limit at maliliit lang ang available. Pero, okay na rin kaysa wala. So, nakakuha ako ng isopropyl na 70% na ito naman ang qualified na dapat gamitin na alcohol. So, dalawa dahil nilimitahan. And then, kumuha na rin ako ng battery para sa mga bagay-bagay dito sa bahay. And then, kumuha na rin ako ng insect killer. Ayan, yung mga hindi na napapatay doon sa ginawa kong DIY. Yung disinfectant na pati insekto. Dahil ang napapatay nun is yung mga small bugs lang and yung mga langgam. Pero pag ipis, hindi talaga siya kaya. So, kailangan ng mas matinding insect killer. So, ito kumuha ako. And then, ito, ano ba ito? Si Mr. lang ang nakakaalam nito. Gagamitin niya sa kanyang mga DIY. And then, buti na lang at nagkaroon ulit ng Sunrox. Dahil last week, ay talagang nagkaubusan talaga. Pati Sunrox. Hindi lang alcohol ang naging problema namin dito natin dito sa Manila. Talagang pati ang Sunrox. Na, yun na lang sana ang aasahan sa pag-disinfect since na nagkaubusan ng alcohol kasi malala na pag pati Sunrox nagkaubusan. So buti na lang nagkaroon ulit and then kumuha na ako ng malaki. And then dumaan na rin ako sa palengke. Pagkabalik ko galing sa grocery, kumuha na ako ng mangga dahil talagang pati prutas ngayon sa palengke nagkakaubusan kung hindi man sobrang mahal. Ito, ang pagbili ko nito is bali 240. Ayan. So, ayan lang mga friends. Salamat sa panunood. At sana mag-subscribe kayo sa aking channel para ma-update kayo sa susunod ko pang mga videos. Salamat!